po ni Senator Raffy Tulfo, etong si Senator Dante Marcoleta na maging patas daw po. Kasi parang ang dating nga, mga kababayan, pagdating daw kay Senator Raffy Tulfo, maikli lang yung oras ng pagtatanong, pero doon sa mga kasamahan po nilang senador, talagang kahit magtanong ng mahaba, okay lang daw kay Senator Dante Marcoleta. Pero pagdating kay Tulfo, para daw pong pinipigilan siya or parang tinitipid siya sa oras. So ngayon, pakinggan natin etong nakita nating balita galing po sa Pinas News. I-play na po natin. I-credit po natin sa kanya yan, ha? If I may. Sir, excuse me. Akala ko ba meron time limit dito? Kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, na tayo, adjourn. So, As a matter of fact, your paano 5 pa natin minutes, sir, is finished already. Okay. Thank you. But Thank you, may Mr. Chair. I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? If I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few queries, Mr. Chair. Where is na? Kasi Yes, nakalinya Mr. yung Chairman, mga- because I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Ah. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo matatapos Ito mga kababayan, ha? na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today, because he's finalizing it today. Am I correct, ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga gathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand. Okay? So, Ayan. Diba, dahil kung titingnan nyo, pagka kina Senator Bato de la Rosa, mahaba po yung oras nila. And then may mga senator, mga kababayan, na sumisingit pa at nakikiusis at nakikitanong din. Siyempre, kailangan nga naman talaga nila, mga kababayang, magtanong-tanong dito para mapansin po sila ng sambayan ng Pilipino. Kung sino yung pinakamagaling sa grand standing, mga kababayan, siya yung mas mapapansin ng taong bayan dito po sa issue ng flood control, lalo na't pinag-uusapan ito hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi maging sa ibang bansa, dahil marami tayong mga kababayang OFW na nakatutok po dito. So ngayon, ituloy pa natin. si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair. Yan. Tingnan nyo mga kababayan na. Kasi nga naman ang haba na ng oras ni Senator Bato de la Rosa, and the same time, sumingit pa itong si Senator Joel Villanueva. Tapos ba't nga naman pagdating kay Senator Raffy Tulfo, parang limitado lang yung oras. So ngayon ituloy pa natin. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Tama! Dapat nga naman kasi maging patas si Senator Dante Marcoleta. Hindi naman kasi pwede na kung sino lang yung gusto mong magtanong at magwantusawang magtanong, yun lang yung hahayaan mo. Baka nakakalimutan ni Senator Dante Marcoleta na etong si Senator Raffy Tulfo, talagang gigil din dyan sa issue ng flood control na yan. Biruin nyo, tinitipid daw
Si Senator Rapi Tulfo pagdating daw mga kababayan sa mga pagtatanong pagdating sa oras. Samantalang yung mga kasamahan nga naman niya, tingnan nyo katulad ni Bongo, umabot ng 11 minutes mga kababayan. Wala naman nasabi si Senator Dante Marcoleta. Si Bato de la Rosa, umabot ng 6 na minuto. 'Di ba? Wala naman nasabi si Senator Dante Marcoleta. In the same time, dito naman, kaya Joel Villanueva, ganun din. Sumisingit-singit din mga kababayan. Pero pagdating nga naman kay Senator Rapi Tulfo, bakit nga naman masyadong tinitipid sa oras? Etong si Senator Rapi Tulfo, marami nga siyang gustong itanong. So ngayon, dapat nga talaga, kapag ka ikaw ay isang chairman ng komite, dapat kung ano yung sinabi mong oras, ipagpalagay natin 2 minutes, dapat hanggang doon lang lahat. And then kung 5 minutes, dapat hanggang 5 minutes, hanggang doon lang. Ang problema, nakikita nga ni Senator Rapi Tulfo na tila parang may pinapanigan etong si Senator Dante Marcoleta at mukhang hindi fair dito po sa kanyang hearing na ito. Anyway, tuloy pa natin. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made a motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. Diba? Kaya kung titingnan nyo, talaga nagkakaroon ng hindi magandang nangyayari sa Senado kapag talaga hindi patas yung isang chairman ng isang komite. Kaya dapat talaga mga kababayan, sa totoo lang, kapag ikaw ay chairman ng isang komite, dapat patas ka. Para hindi ka naki-question ng kasamahan mo. Kasi nakakahiya din ito. Pero inyo, nakatutok ang sambayan ng Pilipino, i-questionin ka ng kasamahan mo at sasabihan ka na maging fair ka naman. Dapat maging patas ka naman. Hindi nga yung kapag ka nagsalita, porkit katropa mo, hahayaan mo magsalita ng matagal. Kahit wala ng sense yung sinasabi. And then kapag ka may gustong umepal, kahit naman katropa mo, hahayaan mong umepal, kahit hindi naman oras niya. Diba? So ngayon, hindi talaga maiiwasan, naki-questionin siya mga kababayan ni Senator Rapi Tulfo ng ganyan. Kasi kung nararamdaman nga naman ng isang senador, noong mama na hindi patas itong si Senator Dante Marcoleta, talagang mapapahiya siya on live. Kasi sa totoo lang, kahihiyan niya to eh. Anyway, tuloy pa natin. Hindi, kasi tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Ganun lang kasimple ang sagot dyan. Kung pinirmahan nila mga kababayan, kung pinalusot nila or hindi nila in-audit yung mga ghost project mga kababayan at yung iba pa mga proyekto na substandard, kung hindi nila tinarbaho ng ayos yan, madali lang po ang sagot dyan. Hindi na kailangan ng pasikot-sikot pa, baka nabayaran. Kaya ganun. Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang... Alam nyo, sa totoo lang, dapat balasahin din. Balasahin din itong mga nasa COA. Kasi paano nga naman mga kababayan nakalusot sa COA, yung mga ghost project, ino-audit nga nila yan mga kababayan. So simple lang, ang possible na pwedeng sagot dyan, baka nabayaran, kaya pinalusot yung ghost project sa auditing mga kababayan. Kasi hindi naman po palulusutin ng COA yan kung talagang ghost project yan. So ngayon, kung may koneksyon, etong si contractor, nababayaran, etong si COA, umano, talagang palulusutin po nila yan. Ganyan lang po kasimple yung sagot dyan. Ano ang gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit,
performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang aakma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Alam niyo, sa totoo lang, malas nung taga-COA. Alam niyo kung bakit? Mainit na ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta dito kasi nagkakaanuhan na sila ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon, malas nung taga-COA kasi siya yung pinag-abutan nung init ng bait ni Senator Rodante Marcoleta. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being attempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion, duly seconded, Mr. Chairman. kasi nga kung... To subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said if that will help us, okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, Very kasi maigsi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng COA, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong- Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last na ako. to, last. Tinatanong ko lang po yung Last. sequence. And then, Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Hindi pa-epal kasi itong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo kaya kasi nagkakagulo kasi pa-epal itong si Senator Bato de la Rosa. Dito sa part na ito. Tapos na yung kanyang oras eh. Although may mga sumingit. Kaya ang problema, bakit hinayaan niya sumingit yung mga yun? Diba? Oras niya yun eh. Tuloy pa natin. Pagkatapos wala na Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, Let me respawn in Rome. Diba? Kaya talaga... Malas nung taga-COA. representation is part of the leadership. Okay. Yeah, priority, Can we find out, Mr. priority. Chairman, Okay. The list of... Last question, then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Proceed, Chair. sir, proceed. Ma'am COA, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Yan. Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to... Eto din kasi yung gusto niyang palabasin kanina. Doon sa tanong niya kay Diskaya na yung maraming ghost project, nangyari noong 2025. Panahon, mga kababayan, ng administrasyon ni PBBM. Kaso nga lang, di ba, iba nga yung sinabi, iba nga yung naging sagot ng mga ni Sara Diskaya sa tanong ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, sinigundahan niya ulit. Eto, tuloy natin. COA Annual Audit Report 2023. 2023 ito. It was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete. On the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, sabi ng mga taong nasa likod nila, wala nakasuhan. Paano nga may makakasuhan kung may nabayaran? Paano nga magkakaroon ng kasuhan kung yung problema
sinetel ng pera. Di ba, biruin nyo, yung sinasabi ng mga nasa likod nila, wala nakasuhan. Wala talaga makakasuhan dyan pagka ginamitan ng pera, sa totoo lang. Yan po yung masakit na katotohanan, tandaan nyo, mga kababayan. Kapag ang isang tao ay may pananagutan, basta matapalan mo ng pera, hindi ko naman po nila lahat. Pero may mga senaryong ganito na basta matapalan mo ng pera, yung pananagutan mo, nawawala na lang na parang bula. Yan po yung masakit na katotohanan sa sistema ng ating bansang ito. Ano po, ituloy pa natin. Wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies. Tapos wala nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga pinailan po para po dyan. Salamat. Ayan. Maliwanag, mga kababayan, ha. Ganyan po sila sa Senado. Kung makikita nyo naman, talagang hindi nakatiis itong si Senator Rapi Tulfo. Talagang tinira dito si Senator Dante Marcoleta dahil nga daw hindi daw po patas. Ano po, in the same time, mga kababayan, kung makikita nyo nung kini-question dito yung taga-COA, talagang maliwanag na papaano nga naman nakalusot sa kanila sa kanila mga audit, yung mga ghost project, kung wala nga mismo yung proyekto at ghost project nga. Diba dapat ang ginagawa ng mga auditor dyan, chine-check nila kung tama ba, kung natapos ba yung proyekto, pero nakakapagtaka po dito, paano nila ipinalusot. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, kung lalawakan nyo lang yung pangunawa po ninyo, kaya nakalusot sa mga ganyang klase ng bagay, baka nagkaroon ng bayaran dyan. Ano po, ganun lamang po kasimple. Yung possible na sagot dyan, mga kababayan, kaya nila pinalusot dyan, kasi nagkaroon ng bayaran dyan. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po dyan sa usapin po na yan.